Sa mga nanonood po ngayon, sensitibo po ang video na mapapanood ninyo. Sa viral video, isang itim na SUV ang biglang umabante patungo sa isang entrance ng terminal. Kung nabangga nito ang mga taong nag-iintay sa labas. Dalawa ang nasawi, kabilang ang 5 taong gulang na anak ng isang OFW. Tatlo naman ang sugatan na dinala sa ospital. Ayon sa Land Transportation Office, lumalabas na nagpanic ang driver ng SUV. Imbis na preno, silinyador umano ang natapakan ng driver. Paalis raw siya noon nang may dumaang sasakyan sa harapan. Pero kung babalikan ang CCTV, nako, walang sasakyan na dumaan sa harap ng SUV bago ang insidente. Nasa kustodiya na ng pulisya ang driver na sasailalim umano sa mandatory drug testing. Sinuspindi na rin ang LTO ang kanyang lisensya. Pag-usapan natin ang mga tanong ninyo sa insidenteng ito. Ask me, ask Attorney Gavin. Kung napakarami ng insidente ang ating napag-uusapan na ganito dito sa atin. Ito nga ang tanong, Attorney, base sa paunang investigasyon, hindi intensyon ng driver na mang-araro doon sa mga tao. Kapag ganun po ba, anong mangyayari sa kaso? Well, tulad po ng palagi nating sinasabi, kahit walang intensyon na makapatay o makasakit ng kapwa, kung ang isang pangyayari ay masasabing resulta ng pagpapabaya, ang pagpapabaya na yan ay masasabing nagiging criminal na in nature at nagiging kasong criminal pa rin. Ang madalas nating naririnig na reckless imprudence resulting in physical injuries at homicide ang magiging kaso. Ang hindi pagiging mapagmatyag habang nagmamaneho ay maaaring makasuhan ng reckless imprudence, lalo na nga kung ito ay dahil gumagamit kayo ng telepono, naglalaro ng games, nagte-text habang nagmamaneho, kahit nakapanandali ang nakastop ang kotse. Meron po tayong Republic Act 10913 o ang Anti-Distracted Driving Act na ipinagbabawal ang paggamit ng mga device dahil nga napakadaling malingat kahit na 1 second lang na maaaring magresulta sa injury o death sa malas na biktima. Of course, lalong bawal naman nagmamaneho na driving pala under the influence of drugs o alcohol. Naiiba talaga ang perception ng isang tao na nakainom o nakatira ng droga. Kaya actually sa ilalim ng Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013, lahat ng mga drivers ng mga sasakyan na involved sa mga aksidente na may nasaktan o namatay ay dapat talagang maipas sa ilalim ng drug screening test para mapatunayan kung meron nga bang alcohol o droga sa sistema. Pag tumanggi ay maaaring magresulta sa suspension o revocation ng driver's license at iba pang penalties. Tandaan po, ang isang kotse ay considered as a killing machine. Walang panangga ang kawawang biktima kung mahagip, masagasaan o mabundol ng isang kotse or even worse, yung van o ang mga truck. Kaya't palaging dapat maging mapagmatyag habang nagmamaneho. Attorney, sa mga ganitong aksidente o disgrasya, ang daming nagvi-video at ina-upload agad sa social media. Pwede nga po ba yun? Nako, actually, hindi naman natin to talaga irerekomenda, lalo na kung makikita ang mukha ng mga tao, merong mga identifying marks or information, tulad ng mga plate number halimbawa ng kotse. Ito ay lalabag sa basic right to privacy ng mga tao, whether buhay o patay, at maaari ring lumabag sa Data Privacy Act na maaaring magresulta sa mga fines at penalties. Kung ang pagpo-post ay makakasira sa reputasyon ng isang tao, baka magkaroon ng posibleng kaso for cyber libel. But of course, importante ito kasi nagiging ebidensya yan tulad ng mga CCTV at mga video na maaaring gamitin sa kaso. Pero kailangan po natin palaging isipin, ito naman ay basic na pagbibigay respeto at dignidad sa mga tao, whether ito ay ang mga biktima o ang mga naiwang pamilya. Kung ilalagay ninyo ang mga sarili ninyo sa kalagayan ng mga taong involved, gusto nyo ba na nakapost kayo o mga pamilya ninyo habang yung biktima ay nasa isang napakasaklap na sitwasyon? Dapat lang na irespeto ang privacy at dignidad ng mga tao at hindi rin maayos ito para sa mga nakakakita. Nakakapatrigger ng anxiety at stress sa mga makakakita ng mga video na to. Sa napakaraming mga insidente na nangyayari recently, mag-ingat po tayong lahat at lalo na sa mga nagmamaneho kung inaantok, ipara muna at umidlip.
Pag kayo ay nakainom, ay nako, tumawag na lang ng taxi. Ayaw natin na magkaroon pa ng mga ulila or mga magulang na nawawala ng kanilang mga anak. Sa mga usaping batas, bibigyan po nating linaw para po sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.